Mason, nandun ang lolo mo sa birthday gala sa Makalawa para ideklara ang magiging tagapagmana. Wala kang anak. Paano ka makikipagkompetensya sa tiyo mo? Ang napakalaking imperyo ng pamilya, ibibigay na lang ba talaga natin ito? Ano man ang mangyari, kailangan mong magkaroon ng anak kaagad. Ma, walang saysay ang pagpupumilit mo. Sana ko kukuha ng bata sa ngayon. Ingat! Teka. Saan galing ang batang ito? Ma, nagkapagdating ng batang ito ay napakalaking pagkakataon. Siguro, ito talaga ang paraan ng langit para punan ang kawalan ko ng anak. Plano kong palakihin siya bilang aking anak mula ngayon. Pwede na yan. Sa ganitong paraan, sa birthday gala ng lolo mo, may maipapaliwanag ka na. Basta't may tagapagmana ka, matitiyak ang karapatan sa mana. Pero hindi sapat na magkaroon lang ng anak. Kailangan din niya ng lehitimong ina. Kung hindi, talagang sasamantalahin ito ng tiyoko. Huwag kang umiyak. Heto, sige na, Mason, subukan mo. Huwag na! Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung ikaw ay patuloy na iiyak, walang mangyayari. Ako na ang susubok. Mabuting bata. Hindi na tayo iiyak, ha? Ako na lang, halika akin na siya. Hindi pwedeng ganito, tao! Mag-alok ng $1,000,000 na premyo para kumuha ng yaya para sa sanggol. Sino sa inyo si Ruby Carter? Ako yun. Mula nang magising ako pagkatapos ng aksidente sa kotse, may amnesia ako. Sabi ng doktor may mga palatandaan ako ng pagpapasuso. Pero nasa ng sanggol, wala akong maalala. Ngayon, wala na talaga akong pera. Para mabayaran ang tuition ko, wala akong choice kundi subukan itong mataas ang sahod na trabaho bilang maternity nurse. Ay wow, tingnan mo kung gaano kadelikado ang balat mo. Malamang hindi ka pa nga graduate. Ang trabahong ito ay tungkol sa karanasan, hindi sa pagmumukhang bata. Napakahalaga ng young master. Huwag mong subukang impluwensyahan siya ng masama. Hindi ba ito yung estudyanteng nasalubong ko nung isang araw? Bakit siya nandito? Baka nandito siya para maningil ng utang? Ang babaeng ito, bakit siya mukhang pamilyar? Bagamat wala akong sertipiko bilang maternity nurse, nag-aalaga na ako ng mga nakababatang kapatid ko mula noong bata pa ako. Marami na akong karanasan. Bukod pa riyan, may gatas ako, maaari kong personal na pasusuhin ang sanggol. Seryoso ka ba? Oh, Pagpapasuso sa ganitong murang edad, malamang nabuntis siya sa labas ng kasal at iniwan ng lalaki. Sa palagay ko, ginagamit lang niya ang kanyang magandang hitsura para subukang akitin si G. Bennett. Marami na akong nakita ng mga babaeng malandi tulad niya. Akitin si Mason? Imposible. Ang babaeng ito ay hindi talaga pwedeng manatili. May tao? Halika rito. Agad na itapon ng babaeng ito na kahina-hinala, walang karanasan palayo rito. Teka, hindi mahalaga ang karanasan. May gatas siya. Iyon ang kanyang pinakamalaking bentahe. Ang gatas ng ina ang pinakanakapagpapalusog, mas mabuti kaysa sa anumang formula. Tita, paano mo naman... Tama na, wala akong pakialam kung gaano karami ang karanasan mo. Sa ngayon, sino mang makapagpapatigil sa kanyang pag-iyak ang mananatili. Hayaan mong subukan ko. Hayaan mong gawin ko. Tingnan mo baby, maganda ba ang tunog nito? Oh, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Oh, huwag kang umiyak! Ito, hayaan mo ako. Luma na ang mga pamamaraan mo. Biyahe ng eroplano. hayaan mong subukan ko. Ikaw? Kung hindi ito nagawa ng lahat ng mga senior nurse na ito, paano magtatagumpay ang isang batang babae tulad mo? Wala nang pag-iyak, mabuting sanggol. Himala talaga. Mukhang may espesyal na koneksyon ng bata sa'yo. Nagkataon lang, pagod na sa pag-iyak ang bata at nagkataong huminto sa kanyang mga bisig. Anong kinalaman niya doon? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang nakawin ng prom ding to ang atensyon. Ako na ang mag-aalaga sa bata. Basta hindi siya umiyak, ang kredito ay akin na siya.
Mabait ka, baby. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Nandito ako. Halika rito. Tumigil ka na sa pag-iyak, mabait na bata. Subukan ko ulit. Huwag mong takutin ang bata. Bakit kaya ang bata ay umiiyak sa bisig ni Kara pero ngumingiti sa bisig ng yayang ito? Posible kaya na may espesyal talagang koneksyon ang batang ito sa kanya? Hindi ako naniniwala. Ayokong maniwala na hindi ko kayang hawakan ng isang maliit na bata. Ibigay mo sa akin ang bata. Tama na. Simula ngayon, ikaw ang magiging eksklusibong yaya ng aking anak. Basta maalagaan mo siya ng mabuti, dodoble ang iyong bonus. Salamat, Mr. Bennett. Huwag kang mag-alala. Talagang aalagaan ko ng mabuti ang young master. Talagang hindi kita bibiguin. Buwisit, pinapasok niya talaga itong landi. Hindi pwede ito. Hindi ko hahayaang manatili siya sa pamilya Bennett. Matulog ka na, aking mahal na baby. Napakabait ng ating baby. Mas payapa ang pagtulog sa bisig ni mommy, hindi ba? Kung sana ang baby ay tunay kong anak. Si Ruby Carter pala ay magkasundo sa bata, parang tunay na ina at anak. Kakausapin ko lang si nanay. Sa birthday banquet ni Lolo, kailangang may ina ang bata para tumigil ang mga chismis. Mukhang siya ang pinakamagandang kandidato. Pirmahan mo ito. Ano ito? Kailangan kong magpanggap ka na ina ng anak ko. Makalipas ang 3 araw bilang aking asawa, dumalo ka sa handaan para sa kaarawan ng lolo ko. Asawa? Eksakto, ang bayad ay 30 milyon. Sapat na iyon para matiyak na hindi ka na muling mababahala tungkol sa pera. Kung gayon, ano naman ang tagal? Ang tagal? Depende iyon sa kagustuhan ng bata. Kapag hindi na niya kailangan na ikaw ang maging ina niya, doon matatapos ang ating kasunduan. Depende sa kagustuhan ng bata. Pero kung ganon, hindi ba mawawalan ako ng buong kabataan ko? Pero nagsisimula na talaga akong makaramdam ng kaunting pag-aatubili na iwan ang sanggol. Tuwing siya ay aking karga, parang napaka-natural. Para bang siya ay tunay kong anak. Mr. Bennett, salamat sa iyong kabaitan, ngunit ayokong pirmahan ang kasunduang ito o huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maalagaan ng mabuti ang sanggol. Bakit? Nais ko pa ring bumalik at tapusin ang aking pag-aaral. Ang larawang ito ay puno ng kaluluwa. Sa ganoong talino, sayang talaga kung hindi mo ipagpapatuloy ang pag-aaral. Hello, Chancellor. Ito si Mason Bennett. Nais kong magbigay ng donasyon sa pangalan ni Ruby Carter sa inyong universidad na 100 milyon. Ang aking mga kondisyon ay simple. Una, hayaan siyang pumasok sa klase kailanman niya gusto. Pangalawa, alisin ang lahat ng kanyang bayarin sa paaralan. Pangatlo, maglaan ng pribadong silid-aralan para sa kanya at gumawa ng espesyal na pagpapahintulot para sa kanya na dalhin ang bata sa paaralan. May problema ba dyan? Sige, walang problema. Mr. Bennett, ano ito? May iba ka pa bang alalahanin ngayon? Ako, Kung wala, pumirma ka na. Basta't gampanan mo ng maayos ang iyong papel, ang aking pangako ay mas lalong tataas. Hindi bababa. pero Walang pero. Kailangan mo ng pera para matapos ang pag-aaral mo at ako nangangailangan ng isang taong makakapagpapanatili sa bata ng kalmado para tulungan akong makuha ang aking mana. Ito ay kapwa-kapakinabangan. Kaya, wala kang dahilan para tanggihan ako. ako... Sige, pipirmahan ko. Bakit ba nahihilo ng ganito ang ulo ko? May mali sa gatas na ibinigay sa akin ni Cara Quinn. Mason, nasaan ka? Mason? Kakaiba. Dapat ngang umipikto na ang droga ngayon. Nasaan siya?
Ginong Bennett. Ginong Bennett, okay ka lang ba? Ruby, yung amoy ng gatas sa'yo, bakit ang lakas ng dating? Ginong Bennett, anong nangyayari? Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Kukuha ako ng doktor. Huwag kang aalis. Ginong Bennett, Huwag kang umalis. huwag kang ganyan. Ang ibig sabihin ba ng pag-sign ng agreement, kailangan ko ring matulog sa kanya? Tulungan mo ako. Pananagutan kita. Kasalanan ko lahat to, nagmadali ako kanina. Pero kung tatanggi ako ngayon, yung tuition at pang-araw-araw kong gastos, mawawala lahat. At saka, nandito pa ang sanggol. Hindi ko siya maiiwan. Ang init ng pakiramdam ko. Parang sasabog na ako. Tulungan mo ako. Ginong Bennett, kakatulog lang ng sanggol. Huwag mo siyang gisingin. Mabait ka. Magiging maingat ako. Hindi ko gigisingin ang sanggol. Ruby, huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng mga anak na atin talaga. Sarili nating mga anak? Sa totoo lang, kanina parang hindi naman ako masyadong umayaw sa kanya. Kahit na siya'y mukhang malamig, parang hindi naman siya ganun kalayo. Ginong Bennett, maasahan mo. Dahil pumirma na ako ng kontrata, tutuparin ko ang mga obligasyon ko. Magiging mabuting asawa ako sa'yo. At saka, mahal na mahal ko talaga ang sanggol. Ituturing ko siyang tunay kong anak at mamahalin ng lubos. Mabuti, naniniwala ako sa'yo. Mason, anong ibig mong sabihin? Bakit dadalhin mo ang yaya na yon sa handaan sa kaarawan ni Lolo? Matagal nang napagkasunduan ng ating mga pamilya ang ating pag-iisang dibdib. Iniintindi mo ba ang nararamdaman ko ang iyong nobya? Kara, bawasan mo ang tono mo. Hindi lang siya isang yaya. Asawa ko siya at siya ang tunay na ina ng aking anak. Ang tunay na ina? Sinong niloloko mo? Kung gusto mo ng ina para sa bata, ako na ang gagawa noon. Isang babae lang siyang walang pinag-aralan mula sa probinsya. Hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Hindi ikaw ang dapat magpasya kung karapat-dapat siya o hindi. Sa sandaling hawakan mo ang bata, hindi siya titigil sa pag-iyak. Kung isasama kita, hindi ba't parang sinasabi ko sa lahat na may problema ang bata? Bukod pa riyan, hindi ko naman basta-basta magagawa ang isang bata mula sa wala. Kung walang babae, paano ako magkakaroon ng anak ng mag-isa? Pero ako, Tama na. Tapos na ang usapan. May mga aasikasuhin ako sa opisina. Pupunta na ako ron ngayon. Mason, kung ganyan ka kakonsinte, huwag kang magalit kung ako naman ang maging malupit. Ang posisyon bilang Mrs. Bennett ay para lang sa akin. Tito, tita, sandali lang po. May isang napakagandang handog ako para sa inyong dalawa. Oh, anong klaseng handog? Ang anak ni Mason ay peke. Yung sinasabi niyang asawa niya ay isa ring impostor. Ano? Totoo ba iyan? Siguradong sigurado ako. Yung babae ay isang yaya lang. Tungkol naman sa bata, mas nakakatawa pa. Isa lang siyang batang galing kung saan. Hindi niya talaga kadugo. Mason, ginawa niya lang iyon para masigurado ang kanyang karapatan sa mana. Kaya nga gumawa siya ng ganoong paraan. Ay nako, Miss Quinn, talagang malaking tulong ang ginawa mo para sa amin. Huwag kang mag-alala. Kung magtatagumpay ito, tiyak na tutulungan kita na makuha ang iyong posisyon bilang aking pamangkin sa isang marangyang paraan. Salamat. Pagkatapos ng lahat, magiging pamilya rin tayo sa bandang huli. May iba pa akong aasikasuhin kaya aalis na muna ako. Agad na ipatest ang DNA ni Mason Bennett at ng batang iyon. Siguraduhin ang resulta ay maihahatid sa bulwagan sa araw ng pagdiriwang. Mahal, napakaganda nito. Pinahahalagahan ni tatay ang lahi higit sa lahat. Hindi lang siya walang tagapagmana, nagloloko pa siya. Ang mga karapatang ito sa mana, sa tingin ko wala na siyang pag-asa ngayon. Siyempre naman,
Ang negosyo ng pamilya Bennett ay dapat sa akin mula pa noong una. Determinado akong kunin ang mana na ito. Nandito na sila. Lolo, ito ang pinili namin ni Ruby para sa iyo. Naku, ang apo ko sa tuhod. Tingnan mo ang maliit na mukha nito. Malakas ang mga katangian at malalaki ang mata. Ang guwapo niya. Lolo, mag-ingat ka. Baka masaktan ang likod mo. Akin na ang bata. Para mahawakan ang apo ko sa tuhod, kahit mag-handstand pa ako, masaya na ako. May tao, pumunta ka. At para sa apo kong lalaki sa tuhod, bumili ng 10 mansyon, 20 pribadong jet, at saka magbukas ng unlimited black card para sa kanya. At saka kunin ang 30% ng mga shares na nakapangalan sa akin at ilipat lahat sa kanya. Lolo, napakamahalaga ng lahat ng ito. Sanggol pa lang siya at wala siyang magagawa sa mga ito. Ito ay regalo para sa apo kong lalaki sa tuhod. Ano ang kinalaman mo? Tama ba? Apo sa tuhod? Masaya ka, di ba? Masaya ka ba? Gusto mo ba ito? Naku po, 30% ng shares, ang mana ng pamilyang Bennett. Ay kay Mason lamang mapupunta. Tama ba yan? Ang pinakamalaking hangarin ng patriarch sa buhay niya ay ang magkaroon ng 4 na henerasyon na magkakasama. Ngayong nakita na niya ang kanyang apo sa tuhod, kahit dumating na ang kanyang oras, mapapanatag na siya. Lolo, mabigat ang bata. Akin na siya. Ito siguro ang aking manugang na babae. Unang beses pa lang tayong magkita. Napakaganda at mahinahon ang dating niya. Ano kayang pamilya ang kanyang pinanggalingan? Ako. Tatay, huwag kang magpapaloko sa kanya. Hindi siya socialite, yaya lang siya, nakakakuha lang namin. Mason, ano ba talaga ang nangyayari? Tatay, huwag mo na kayong magalit. Si Mason ay nagpadala lang sa bugso ng damdamin. Pero, ang pamilyang Bennett ay isang prestihiyosong pamilya. Ang pag-aasawa ay tungkol sa paghahanap ng kapareho ng estado. Mason, kung mag-aasawa ka ng isang yaya at kumalat ang balitang ito, Anong problema sa isang maternity nurse? Hindi ba pwedeng ang isang maternity nurse ay maging ina ng anak ko? Sa akin, ang estado ay hindi pamantayan sa paghuhusga sa isang tao. Kung gagawin ko siyang isang lady ngayon, siya na ang babaeng mataas sa lipunan na kinaiinggitan ng lahat. Manang, manonood ka lang ba habang pinapanood mong pinapakasalan ni Mason ang isang babaeng taga-probinsya? Hindi ka ba natatakot na masira ang mga gene ng susunod na henerasyon ng pamilya Bennett? Ningi malugang kulay hindi para husgahan ng iba. Mabait at mabuti si Ruby, kaya nga nakapag-anak siya ng napakagandang sanggol. Hindi tulad ng iba, na mukhang sobrang taray at mapait na kahit baboy ay gustong sumuntok sa pader. Hindi ba talaga yan nakakaapekto sa mga gene? Tay, tingnan mo ito. Tingnan mo lang. Anong klaseng pag-uusap ito? Mason, bilang tagapagmana ng pamilya Bennett sa hinaharap, paano siya makakapag-asawa ng babaeng napakababa ang estado? Kung kumalat ang balita, nasaan na ang reputasyon ng pamilya nating Bennett? Eksakto. Sa tingin ko, dapat bawiin ang kanyang karapatan sa mana. Ang tangang ito ay hindi karapat-dapat na mamahala sa Bennett & Co. Noon pa man, sinabi ni Lolo na kapag nagkaroon ako ng tagapagmana, ibibigay sa akin ang karapatan sa mana. Pero hindi niya sinabing kailangan kong magkaroon ng anak sa isang partikular na tao. Dinadaya mo lang ang logic. Ang asawa ko, sa talento at ganda ay talagang hindi hihigit sa kahit sinong socialite na narito. Pangkaraniwan lang ang pinanggalingan niya, pero ang ugali niya ay mas malinis kaysa sa ibang nagtatago sa likod ng mga label na pangmataas na lipunan. Ang sino mang muling maghamak sa kanya ay nakikipag-away na sa akin. Ito yung unang pagkakataon na may taong nagtanggol sa akin ng walang pag-atubili. Ang pakiramdam ng matatag na pagtatanggol ay talagang napakaganda. P, ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Lumabas na ba ang DNA results? Kunin mo agad dito. Malapit na. Darating na yan kahit anong minuto. Sa sandaling dumating ang test results, ang karapatan sa mana ay talagang magiging akin. Mason, hintayin mo lang. Tama na, huwag na kayong magsalita. Sino man ang ina ng batang ito, o ano man ang kanyang pinagmulan, hindi iyon mahalaga. Basta't nagbigay siya ng tagapagmana sa pamilyang Bennett, siya ay isang manugang na kinikilala ng pamilya. Tatay, pero ang problema, ang batang ito ay hindi man lang tunay na dugong Bennett. Ano ang sinabi mo? Tatay, baka hindi mo pa alam. Pero ang iyong minamahal na apo,
Hindi siya maaaring magkaanak. Ang balita tungkol sa pagkabaog ni Mason ay mahigpit na itinago noon. Paano nila malalaman iyon? Nagsisinungaling ka. Malusog na malusog si Mason. Paano siya magiging baog? Ang batang ito ay tunay na Bennett. Huwag kayong maghasik ng lagim dito. Mason, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, ang batang ito ay sarili kong anak. Mahal kong pamangkin, hanggang ngayon ba, matigas pa rin ang ulo mo? Ito ang iyong medical report mula 3 taon na ang nakalipas. Malinaw na nakasaad dito na ikaw ay may congenital infertility. Hindi ka maaaring magkaanak kailanman. Bastos ka. Gumamit ka ng anak sa labas para lokohin ako at ang laki pa naman ng tiwala ko sa'yo. Lubusan mo akong binigo. Tatay, sinabi ko sa'yo na hindi mapagkakatiwalaan si Mason. Kung tatanungin mo ako, ang karapatan sa pagmamana ay nararapat lamang na ibigay sa isang taong makakapagpatuloy sa lahi ng pamilya. Si Ian ang tamang pagpipilian. Tatay, alam kong laging mataas ang pagtingin mo kay Mason, pero para gawin niya ang isang bagay na nagdudulot ng kahihiyan sa pamilyang ito, hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana ng pamilyang Bennett. Ako ang bahala sa responsibilidad na ito. Pamamahalaan ko ng maayos ang kumpanya at hindi ko bibiguin ang iyong mga inaasahan. Tungkol naman sa report na ito, mula 3 taon na ang nakalipas, hindi ko inaasahang itinatago mo pa pala ito hanggang ngayon. Nag-effort ka talaga. Tingnan mong mabuti. Ito, ang bagong medical report. Ang aking kondisyon ay gumaling na matagal na panahon na ang nakalipas. Paano mangyayari iyon? Sinabi ng mga eksperto na may congenital infertility ka. Ito ay ganap na hindi nagagamot. At kahit na gumaling ka, hindi ka pa rin makakabuntis ng babae. Tungkol naman sa kung makakabuntis ako ng babae, ang ebidensya ay narito mismo. Ang aking asawa at ang aking anak ang pinakamahusay na patunay. Talagang baog ka. Peke ang lahat ng ito. Huwag mong isiping makakalusot ka sa walang kwentang report na ito para lokohin ang patriarch. Paano mo nalaman na hindi ako magkakaanak? Huwag mong sabihin, sinubukan mo? Ang kapal ng mukha mo, ganyan ba ang pag-uusap sa mga nakatatanda? Nakatatanda? Hindi mo karapat-dapat ang titulong iyan. Ginagawa mo lang ito para agawin ang kapangyarihan. Sinasadya kaming itinuturo. Lahat ng usapang ito tungkol sa walang tagapagmana at mga anak sa labas, lahat iyan ay kasinungalingang gawa-gawa mo lang. Kung walang ebidensya, sino ang maniniwala sa iyo? Sino ang nagsabing wala kaming ebidensya? Ang batang ito ay isang anak sa labas na bigla na lang sumulpot. Mayroon akong surveillance footage bilang patunay. Paano nila nalaman kung saan nanggaling ang sanggol? Tapos na tayo ngayon. Ang karapatan sa mana. Baka talagang mawawala na sa atin. Bakit pamilyar na pamilyar ang eksenang ito? Peter, lumabas na ang resulta ng DNA. Ang binata nga ay tunay na anak ni Mr. Bennett. Ayos. Ito talaga ang pinakamagandang regalo ng patriarch para sa kanyang ika-OT kaarawan. Pupunta ako at personal kong ihahatid ito sa kanya ngayon din. Bakit tahimik ka na ngayon? Hindi na kayang ituloy ang kasinungalingan? Tatay, pakinggan ninyo ako, hindi ganon. Mr. Bennett, lumabas na ang resulta ng DNA. Si Peter ay personal itong dinadala sa eksena ngayon din. Ha ha ha! Narinig ninyo lahat iyon, di ba? Ang DNA report para kay Mason at sa anak sa labas na ito ay malapit ng ihatid. Kapag dumating na ang report, mailalantad na natin ang kanilang kasinungalingan. Tatay, naglakas loob talaga sila na maghanap ng anak sa labas na hindi alam ang pinanggalingan para pumunta rito at lokohin kayo. Malinaw na wala silang respeto sa inyo o sa mga ninuno ng pamilyang Bennett. Sa palagay ko, dapat nating agad na paalisin sila sa bahay. Lolo, huwag kang magalit. Kahit na ang batang ito ay isang sorpresa, may ugnayan siya sa akin. Para siyang regalo mula sa langit at itinuturing ko na siyang sarili ko. Pakiusap, kaawaan mo naman at tanggapin mo siya. Kalokohan! Ang pamilya Bennett ay may 100 taong pamana. Kaya paano natin papayagan ang isang anak sa labas na hindi kilala ang pinagmulan na dumihan ang ating lahi? Sinasabi ko sa iyo, ang batang ito, hindi ko siya kailanman kikilalanin. Peter, nasaan na ang ulat? Bilisan mo. Nasa daan na at darating na anumang oras. Malamang sabik siya na ibahagi ang magandang balita sa lahat. Ang binata ay may tunay na anak na lalaki, kaya matibay na ngayon ang kanyang mana. Ang matandang Ginoo ay maaari ng mapanatag. Tatay, pakikalma lang. Si Mason ay nagmamadali lang para magkaroon ka ng apo sa tuhod. Ginawa niya ito dahil sa kanyang pagmamahal sa'yo. Tingnan mo. Ang ganda-ganda ng sanggol. Marahil ito ay isang biyaya mula sa langit para sa ating pamilyang Bennett.
Manugang, ang sinasabi mo ay hindi tama. Maaari bang kumatawan ng isang ugnayan sa isang lahi? Kung susundin natin ang sinasabi mo mula ngayon, kahit sinong tao ay maaaring pumunta sa pamilya Bennett para kumuha ng parte. Eksakto. Kung may handang magpanggap sa kanilang lahi, kung ang pamilyang negosyo ay talagang mamamana mo, edi sino ang nakakaalam kung anong gulo ang pamilya Bennett ang magiging kalagayan? Hindi ko hahayaan ang pamana ng pamilya Bennett na masira sa iyong mga kamay. Walang utang na loob na anak. Lolo! Mason, tingnan mo kung gaano mo kinainis ang iyong lolo. Sinusubukan mo bang patayin siya sa kanyang sariling handaan sa kaarawan? Ang isang taong nanlilinlang sa kanilang mga nakatatanda tulad mo ay hindi karapat-dapat na magmana ng pamana ng Bennett. Oo, matandang Ginoo. Iminumungkahi kong bawiin natin ang kanyang karapatan sa mana. Sumasang-ayon ako sa pagbawi ng kanyang mana. Oo, bawian. Sa pamamagitan nito ay ipinahahayag ko na ito ay binawi. Narito na ang ulat ng DNA. Matandang Gino, tingnan mo ito. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana na-expose ang pinagmulan ng bata. Ako ang sumira sa kanya. Ngayong hindi na mapasusubalian ang ebidensya, tingnan natin kung gaano kakapalalo. Mason, huwag kang mag-alala. Gagampanan ko ng maayos ang pamamahala ng kumpanya para sa iyo. Tumahimik ka. Totoo, talagang totoo. Ang batang ito ay talagang aking apo sa tuhod. Imposible yan. Peke ito. Tatay, huwag kang magpapaloko sa kanila. Tama. Siguro si Mason Bennett ito. Para makakuha ng mana, gumawa siya ng ganitong plano. Malamang binayaran din niya si Peter. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Ang report na ito ay gawa ng mga taong ipinadala mo mismo sa Bennett & Co. na pinakamahusay na forensic laboratory. Mayroon pa itong anti-counterfeit seal. Talagang imposibleng pekein ito. Tama, ang anti-counterfeit seal na ito ay gumagamit ng espesyal na proseso. Hindi ito mapupeke. Ang batang ito ay tunay na dugo at laman ng pamilyang Bennett. Hindi. Imposible. Paano naging ganun kasakto? Kailangan niya ng bata para makakuha ng kapangyarihan at bigla na lang may ibibigay ang Diyos. Imposible ito. Bakit imposible? Sa tingin ko, dahil may mga taong masyadong maraming masamang ginawa at hindi na matiis ng Diyos. Tinutulungan niya ang aming Mason. Kasalanan mo ito. Ikaw pa ang nagpumilit na mag-DNA test. Kung hindi, paano natin ibinigay ito sa kanila ng ganun-ganun na lang? Hala, anong nangyayari dito? Ang dami talagang drama ng mga mayayamang pamilya. Bigla na lang may lumitaw na bata na tunay palang kanyang dugo at laman. Ang batang ito ay talagang anak ko. May tunay na anak na ako ngayon. Talagang pinagpala si G. Bennett. Mabuti, napakaganda nito. Sa aking ika-80 kaarawan, isang apo sa tuhod ang ipinadala sa akin. Ito ay regalo ng langit sa pamilyang Bennett. Ito ay talagang tadhana. Ngayon, ipinahahayag ko na ang aking apo, si Mason, ang siyang susunod na pinuno ng Bennett Corporation. Ang aking apo sa tuhod ay, sa hinaharap, magiging tagapagmana ng pamilyang Bennett. Umalis na tayo. Ang ganda nito, binabati kita G. Bennett. Nakuha mo rin ang gusto mo. Baby? Ngayon ay mayroon ka ng isang lehitimong pagkakakilanlan. Masaya ka ba? Oh, Oh, apo kong mahal. Ikaw talaga ang munting swerte ng pamilya namin. Hawakan ka ni Lola at makikuha ng konting swerte mo. Nandito ako. Huwag kang umiyak. Halika rito, halika. Ruby, ikaw na ang mag-alaga sa kanya. Ang lapit sa'yo ng bata. Mabait na bata, huwag kang umiyak. Ayan na, huwag kang umiyak. Oh, tingnan mo. Mukha talaga kayong tunay na ina at anak. magkamukha talaga sila, parang magkadugo, para silang itinadhana para sa isa't isa. Kung sana, siya nga talaga ang ina ng bata. Yamang nandito na ang bata, sino ang ina? Hindi naman parang bigla na lang siyang lumitaw sa hangin, di ba? Baka nga yung batang yaya? Hindi na kailangang maghula pa ang lahat. Ako ang ina ng bata. Lolo, ito ang DNA test report ko at ng baby. DNA test report, akin ang baby. Bakit hindi mo sinabi kay Mason ng mas maaga?
kasi palagi akong naghihintay na tanggapin talaga ako ni Mason. Pero dahil sa kagipitang ito, wala na akong choice kundi ilabas ang katotohanan. Si Mason at itong yaya ay kasal lang para sa convenience. Wala siya kundi kontratang ina ng baby. Ako ang tunay na ina ng baby. Imposible yan. Mason, anyayan, nandito na ang test report at ang bata. Talaga bang iiwan mo ako? Ang tagal kitang minahal at nagkaanak pa tayo. Dapat mo akong pakasalan. At gampanan ang responsibilidad mo. Pero, Magaling. Ang pamilya Bennett at ang pamilya Quinn ay may kasunduan na ng engagement. Ngayon na may anak na, masaya na ang lahat. Hahaha. Nagdesisyon na ako na sa susunod na buwan magdaraos ako para sa inyong dalawa ng engagement party. Salamat, Lolo. Sisiguraduhin kong gampanan ang tungkulin ko para ipagpatuloy ang lahi ng pamilya Bennett. Congratulations, Patriarch. Congratulations, Patriarch. Oo, ito ang tamang resulta. Ang isang lalaking katulad niya ay dapat sa isang kapantay niya, isang mayamang socialite. Isa lang akong yaya. Anong karapatan meron ako para mangarap pa? Congratulations, Mr. Bennett. Congratulations, Miss Quinn. Sana'y maging masaya kayong habang buhay. Mas masaya talaga ang baby kung ina ang mag-aalaga sa kanya. Bumalik na ang totoong ina niya ngayon. So ano na ang turing sa kontratang nanay na ito at saan pa siya pupwesto? Yaya lang siya na akala niya sa pag-aalaga sa bata ay makakapasok na siya sa pamilya Bennett na isang pangarap na imposible. Ako at si Mason ay natural na magkasama habang buhay. Parang kailangan pa bang sabihin yon? Bilang isang yaya, ang dami mong suot araw-araw. Sa tingin ko, sinusubukan mo lang akitin si Mason. Miss Quinn, hindi po. Binabalaan kita. Alamin mo ang lugar mo. Huwag mong kunin ang sahod ng isang yaya at pangarapin maging reyna ng bahay ng mga Bennett. Mag-ingat ka at huwag mong sisihin ako ang tunay na reyna ng bahay kung mahigpit ako sa'yo. Kara, ang mga tao ko ay hindi mo pwedeng pagdisiplinahan. Lolo, kailangan mong panigan ako. Tingnan mo si Mason, malapit na siyang manakaw nitong yaya. Miss Quinn, huwag po kayong mag-alala. Masyado akong aware sa sarili kong estado at tungkulin. Pumunta ako sa pamilya Bennett para lang alagaan ang sanggol. Walang ibang intensyon. Ang ganda ng salita mo, pero sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa isip mo? Lolo, ginagamit lang niya ang bata bilang dahilan para makalapit kay Mason. Habang tumatagal ito, mas maraming pwedeng magkamali. Natatakot talaga ako na masyadong inosente si Mason at maloloko siya ng mga maliliit na trick niya at tuluyang malilinlang. Tumahimik. Simula nang dumating si Ruby, buong puso siyang nag-alaga sa sanggol at hindi siya kailanman lumampas sa linya. Ma'am, magiging manugang ko po kayo. Bakit kayo kumampi sa isang dayuhan? Tama na, Kara Quinn, bantayan mo ang salita mo. Si Ruby ang yaya ng bata, hindi siya dayuhan. At saka, ang kasunduan nating dalawa ay ideya ko lang yan. Wala siyang kinalaman doon. Hindi ko inakala na hanggang ngayon, ipagtatanggol pa rin niya ako. Lolo, narinig niyo po ang lahat, di ba? Isang hamak na yaya ang lakas ng loob na bastusin ako. Kahit ang sarili kong nanay at ang asawa ko ay kakampi niya. Kung papasok ako sa pamilya Bennett, saan na ang pwesto ko? Hindi mangyayari yan, Kara. Ako ang bahala sa'yo. Huwag na. Ayokong mahirapan si Mason kung ang pamilya niyo ay ayaw sa akin at sa bata. Siguro, dapat ko na lang dalhin ang bata sa amin para hindi na kayo mahirapan sa amin. Kalokohan. Hindi ko hahayaan na kunin mo ang apo ko. Kara, para mapanatag ang loob mo, sa loob ng 3 araw, magdaraos ako ng engagement party para sa inyong dalawa. Hindi kita pababayaan. Lolo, ako... Tumigil ka. Kung iginagalang mo pa ako bilang iyong lolo, tanggalin mo ang yayang ito. At paalisin mo agad. Peter, ilipat mo agad ang 10% ng shares ko sa aking manugang. Gusto kong si Kara ay sumali sa pamilya Bennett na may buong karangalan na nararapat sa kanya. Tumigil ka dyan! Tanggal ka na! Inuutusan kita bukas na lumayas ka sa bahay ng mga Bennett. Ako na ang bahala sa baby mula ngayon. Hindi na namin kailangan ang tulad mong dayuhan na makialam. Pero hindi pwedeng wala ako sa tabi ng baby ngayon. Ano ibig mong sabihin? Akala mo ba talaga ikaw ang tunay na ina ng baby? Ang anak ko ay hindi kailangan ng alaga mo. Umalis ka na dito. Kung makita pa kita bukas ng umaga, huwag kang magalit kung maging malupit ako. Maging mabait kang bata, ha? Dahan-dahan lang sa pag-inom. Gutom ka na ano? Kung si Ruby lang sana ang ina ng baby. Pareho pala sila ng birthmark ng baby.
Ang baby, sa kanya lang malapit at sa kanya lang nakikinig. Posible kaya na siya ang tunay na ina ng bata? Agad na magpa-DNA test kay Ruby Carter at sa baby. Mr. Bennett, anong ginagawa mo dito? Ano? Di ba ako pwedeng pumasok? Tingnan mo ang sarili mo. Ang gulo-gulo mo. Masyadong mabilis kumain yung bata kanina. Aksidente lang yun. Ruby, ang amoy ng gatas sa'yo ay nakakalasing. Mr. Bennett, anong sinasabi mo? Mr. Bennett, may kasintahan ka na. Hindi natin ito pwedeng gawin. At saka, alis na ako bukas. Pakiusap, huwag mo na akong pahiyain. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Ang ating kasunduan ay hindi pa tapos. Kung wala ang pahintulot ko, sinong maglalakas loob na magtanggal sa'yo? Pero, Walang pero-pero. Asawa mo pa rin ako at ina ng anak ko. Walang karapatan ng sino man na paalisin ka sa pamilyang Bennett. Mr. Bennett, bakit kailangan mong gawin ito? Ngayong nakita na ang ina ng bata sa pagitan natin, tapusin na natin ito. Ruby, magtiwala ka sa akin. Talagang aayusin ko ang mga bagay na yon. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Sige? Ruby, huwag kang umalis. Mr. Bennett, pakiusap, kumilos ka ng maayos. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka pupunta kahit saan. Mr. Bennett, bitawan mo ako. Hindi natin ito pwedeng gawin. Hindi kita bibitawan. Ano bang problema kung ganito tayo? Ayon sa kasunduan, mag-asawa pa rin tayo. Pero sa huli, pakakasalan mo si Miss Quinn. Paano kung marinig niya tayo? Maiintindihan niya ng mali ang sitwasyon mo. Maiintindihan ng mali? Mr. Bennett, edi hayaan mo siyang magkamali ng intindi. Dapat nga lalo pa tayong mag-ingay. Hayaan mong marinig niya. Hayaan mong makita niyang mabuti kung sino talaga ang nasa puso ko. Pero sabi ni Lolo, kanina sabi ni Lolo, Ito ay bagay sa atin lang dalawa. Bakit mo ba pinapakinggan ang sinasabi ng iba? At saka kanina, sa harap ng lahat, tinakot ka niya, ininsulto ka at niyurakan ang dangal mo. Wala ka bang konting galit? pero yaya lang ako. Anong karapatan meron ako? Mr. Bennett, Kapag sinabi kong may karapatan ka, may karapatan ka. Ruby, sumigaw ka ng malakas. Hayaan mong marinig ka niya para magalit siya at umalis at hindi na ako mag-aksaya ng panahon sa pakikitungo sa kanya. sige. Magpakasaya tayo sa huling pagkakataon. Ituring na natin itong pamamaalam. Ruby. Bakit ba umiiyak ng malakas ang batang ito? Oh, at sa mismong araw pa ng kasunduan. Heto, Irog, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Kasalanan lahat ng dating yaya. Sinira niya ang ugali ng bata. Medyo matagal-tagal lang na hindi kami magkasama ng bata. Sa ngayon, nahihirapan siyang makibagay. Mabubuti na siya kapag ako na ang nag-alaga sa kanya ng ilang araw. Tingnan ninyo, namumula ng husto ang mukha ng binata. Ang daming maliliit na pulang tuldok. Diyos ko, nagkaka-rashes siya. Bilisan nyo, tawagin ang doktor. Biglaang nagkaroon ng lagnat ang binata. May rashes siya sa buong katawan. Ito ay mga sintomas ng allergic reaction. Kailangan niya ng allergy shot kaagad. Sige, bilisan nyo. Hoy, hindi ko sinasadyang maging bastos, pero sa dami ng tao sa bahay ninyo, paano nyo hindi maalagaan ng maayos ang isang bata? Nakakakahiya talaga sa ating lahat. Sa palagay ko, hindi lang ito usapin ng hindi maayos na pag-aalaga. Kung ganyan kadaling magka-allergy ang bata, baka may problema talaga sa kanya. Sa ganitong kalagayan ng kalusugan, paano niya pamamahalaan ang isang malaking negosyo tulad ng sa pamilya Bennett? Tumahimik kayo. Ito ay usapin ng aking pamilya. Wala kayong karapatang magsabi kung ano ang dapat kong gawin. Tawagan mo agad ang testing lab.
Sabihin mong kunin ang DNA report ni na Ruby at ng sanggol at bilisan ito. Huwag kang umiyak anak, may magagawa ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi pa rin gumagaling ang sanggol kahit nabigyan na ng injeksyon? Dapat gumana na ngayon ang standard na gamot sa allergy. Kakaiba talaga ang lagay ng bunso. Wala na akong magagawa. Tao, pumunta ka agad sa ospital. Kunin mo lahat ng pediatric specialist at dalhin mo rito para gamutin ang sanggol. Bilisan mo! Lahat ng vital signs niya ay abnormal, pero hindi namin mahanap ang pinagmulan. Lalong lumalala. Halata naman, nakakasalamuha pa rin siya ng allergen. Doc, ano ba talaga ang nangyayari? Wala talaga kaming mahanap. Anak ko yan. Mr. Bennett, hayaan mo akong subukan. Ruby, anong ginagawa mo rito? Nandito ako sa hotel na ito bilang part-time na tagalinis. Dumadaan lang ako at narinig ko ang bata na umiiyak ng malakas. Hindi ko lang siya kayang iwan, kaya pumunta ako para tingnan siya. Tingnan ng bata? Sigurado ako na naamoy mo lang ang pagkain at gusto mong pumunta para kumuha ng mga tirang makakain. Tingnan mo ang itsura mo. Anong pinagkaiba mo sa isang ahasong kalye? Kahit ano ang isipin mo, hayaan mo muna akong patahanin ng bata. Huwag mong gagamitin ang maruruming kamay mo para hawakan ang anak ko. Miss Quinn, bago ako pumasok, dinalisay ko na ang mga ito. Hindi ko dudumhan si Jamie. Lumabas ka. Ang isipin na ang anak ko ay umiinom ng gatas mula sa isang hamak na tulad mo, nakakadire. Pakiusap. Kung magpapatuloy siya ng ganito, may mangyayari sa kanya. Pangako na pagkatapos ko siyang patahanin, aalis na ako agad. Hindi ako sang-ayon. Malinaw na sinabi ko na kung wala ang pahintulot ko, walang sino mang pinapayagang magtanggal sa'yo. Bakit gusto mo pa ring umalis? Ruby, iiwan mo na naman ba ang bata at ako? Hindi ganon. Natatakot lang ako na ang pagtira ko rito ay makakaapekto sa relasyon ninyo ni Miss Quinn. Ruby Carter ang personal kong inupahan. Walang sino man nang walang pahintulot ko ang pwedeng magpaalis sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ruby, bumalik ka na. Kailangan ka ng sanggol. Talagang hindi, Mason. Ako ang tunay mong nobya. Hindi ako makapaniwala na gaganyanin mo ako dahil lang sa isang babaeng mababa ang uri. Nakakadiri. Wala ka bang respeto sa akin, mababa ang uri? Ito yung taong mababa ang uri na sinasabi mo na siya lang ang kayang magpakalma sa sanggol. Samantalang ikaw, bilang tunay niyang ina, wala kang magawa kundi magsigaw dito. Mason, kung ayaw mo makita ako o ang sanggol, edi sige. Uuwi na ako kasama siya ngayon din. Mula ngayon, ang apelyido ko ang gagamitin niya. Hindi pwede. Talagang hindi. Ang anak ng pamilyang Bennett ay dapat na Bennett din ang apelyido. Kara, huwag mong baluktutin ang sinasabi ko. Si Ruby lang ang makakapag-alaga ng maayos sa sanggol. Walang dahilan para paalisin siya at mawalan ng matutuluyan. Ang kailangan niya ay pagmamahal ng ina. Hindi ng isang yaya. Pagmamahal ng ina, mas gugustuhin mong magdusa ang sanggol. Kaysa hayaan ang tanging tao na talagang makakapagpakalma sa kanya na subukan ito. Ito ba ang tinatawag mong pagmamahal ng ina? Mason, kailangan kong kausapin ka tungkol dito. Ano man ang mangyari, si Kara ay nanay pa rin ng bata at ang magiging asawa mo. Paano mo naman siya'y hinamak dahil sa isang dayuhan? Eksakto. Marunong talagang maglaro ang iba. Na-terminate na nga siya, nakabalik pa rin at nagpapanggap ng nakakahabag na palabas. Hindi ganon. Nag-aalala lang talaga ako sa bata, kaya dumaan lang ako para tingnan siya. Hindi ganoon. Ano ka ba? Tingnan siya? Sinasamantala mo lang ang mabuting puso ni Mason para manatili at ayaw umalis. Isang probinsyana na tulad mo gustong umangat sa buhay ang lalim ng mga plano mo. Mason, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Sasaktan mo ba talaga ang ina ng sarili mong anak, ang iyong sariling laman at dugo? Kahit papaano, ang dalawang ito ay may silbi rin. Sulit ang pagpapalit ng shares ng Bennett & Co. para makipagkasundo sa kanila. Kapag nasiguro ko na ang lugar ko bilang byuda ng pamilyang Bennett, hindi na magiging mahalaga ang mga shares na ito. Lolo, tito at tita ay parehong nagsabi niyan. Mason, ay kitang-kitang bulag na bulag sa babaeng ito. Kailangan mong tumayo para sa akin at sa sanggol. Mason, palayasin mo ang babaeng ito sa... May problema, hihina ang paghinga ng binata. Huwag mong hawakan ang anak ko, hindi.
Paano kung ang sanggol ay talagang hindi lang allergic sa kanya? E di mapapanganib ang posisyon ko. Talagang hindi ko maibibigay sa kanya ang bata. Binibining Queen, critical ang kalagayan ng sanggol ngayon. Hindi ito oras para magtalo. Ibigay mo muna sa akin ang sanggol. Walang pag-asa. Alam ko na, ikaw talaga ang nasa likod nito. Kakakumpiska ko pa lang sa bata. Paano nagkaroon ng problema? Ikaw talaga, ikaw kagabi ang naglason sa sanggol, hindi ako. Itinuturing kong parang sarili kong anak ang sanggol. Paano ko siya masasaktan? Tigilan mo ang pagdadahilan. Maayos naman ang lahat bago ito. Eh bakit ngayon lang? Ngayon sa engagement party nangyari ito. Tama. Sa tingin ko, sinusubukan lang niyang gamitin ang sakit ng bata para sirain ang engagement party na ito at kunin ang pwesto mo. Kawawang sanggol, napakaliit niya pero itong yaya na may pusong itim ay nilason siya. Ginoong Bennett, batay sa mga sintomas ngayon, ang binata ay talagang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalason. Hindi ako yon. Ang ganda-ganda ng baby. Hindi sapat ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa kanya. Paano ko siya lalason? Hindi ko gagawin ang anumang makakasakit sa kanya. Matagal nang nag-aalaga si Ruby sa baby, kaya bakit ngayon pa niya pipiliing lasunin ito? May tao ba? Kumuha ng ibang doktor para tumingin. Hindi na kailangan. Si Dr. Smith ang pinaka-autoridad na pediatric specialist sa Rivermore. Hindi pwedeng magkamali ang diagnosis niya. Ang babaeng ito talaga ang may gawa. Naniniwala ako kay Ruby. Wala siyang dahilan para saktan ng baby. Siyempre meron siyang dahilan. Mapanira at mainggitin ang ugali ng babaeng ito. Ginagawa niya to dahil tinanggal ko siya at inagaw ko siya sa'yo. Kaya nilason niya ang baby para maghiganti sa akin. Hindi ko ginawa. Hindi talaga ako yon. Walang saysay ang pagsasabi mong hindi ikaw. Anong klaseng mamamatay tao ang aamin sa kanyang krimen? Makikilala mo ang muka, pero hindi ang puso. Mukha siyang mabait sa bata, pero sa likod, sino ang nakakaalam kung anong malupit na ginawa niya? Tatay. Manang, ang taong ganito kalupit at walang puso ay dapat parusahan ng mabigat. Kung hindi, pag kumalat ang balita, iisipin ng mga tao ang pamilyang Bennett ay mahina at kayang-kaya. Eksakto, dapat siyang parusahan ng mabigat. Namumula na ang mukha ng bata. Kung magpapatuloy pa ito, maiiyak na ng husto ang bata. Akin na ang bata. Ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang lasunin ang anak ko? Ngayon gusto mo pang agawin siya? Miss Quinn, ang pagpapakalma sa bata ang pinakamahalaga ngayon. Maari ka bang maging walang puso na hayaan lang na may mangyari sa kanya? Amoy panis na pagkain ka, tagalinis ka? Sino ka para utusan ako? Bitawan mo ako? Akin na siya. Akin na ang bata. Dito mo ibigay. Baby. Mabuti na lang at nahuli ko siya. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Ay Diyos ko. Salamat sa Diyos, ligtas ang apo ng apo ko. Ginulat mo ako ng husto. Buti na lang, nahuli siya ni Ruby. Tumigil na sa pag-iyak ang bata. Nawala na rin ang rashes ng baby. Naku, si Ruby talaga ang swerte ng pamilya Bennett. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, tung babae ang nagdroga sa kanya. Anong kalokohan yan? Malinaw naman na si Ruby ang nagligtas sa baby. Hindi ako nagkakalat ng kalokohan. Gumaling ang baby nang nasa kanyang mga kamay. Siguro nakatago sa kanya ang antidote, kaya siya lang ang makakapagligtas sa baby. Hindi ko ginawa yon. Tumigil ang baby sa pag-iyak dahil ang baby gusto lang niyang malapit sa akin at hindi ko siya nilason. Kanina, umiiyak ang baby. Dahil allergic siya kay Miss Quinn. Anong pinagsasabi mo? Ako ang tunay na ina ng baby. Paano siya magiging allergic sa akin? Mukhang may punto si Ruby. Kung hindi allergy, bakit biglang gumaling ang baby nang lumayo siya sa'yo? Totoo yan. Paulit-ulit sinasabi ng doktor na may allergy symptoms ang baby. Baka naman talagang allergic sa'yo ang baby. Mukhang tama yan. Ganoon din ang palagay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ito ang toxicology report. Sa dumi ng bata, nakita nila ang mga toxic alkaloids. Siguro tong babae ang naglason sa kanya. Ruby, ang lupit mo talaga. Ang ganitong uri ng lason ay ginagamit na pampagana para sa mga aso. Ikaw, naglakas loob ka pa na ipainom ito sa isang bata. Kaya pala hindi tumigil sa pag-iyak ang bata. Kitang-kita kung sinasadya mong saktan ang panganay na apo ng pamilyang Bennett. Nakakagalit ito. Ruby, ang kapal ng mukha mo. Hindi ako. Maari akong manumpa sa Diyos. Hindi ko talaga pinaiinom ang bata ng anumang kakaibang bagay. Ipinadala ang sample ng dumi kaninang umaga. Bago iyon, ikaw lang ang nagbabantay sa kanya. Kung hindi ikaw, sino pa kaya?
Hindi talaga ako. Nandito na lahat ng ebidensya at nagagawa mo pang magdahilan? Naawa lang ako sa anak ko na tinarget sa murang edad. Kara, ang tunay na naglason sa kanya ay ikaw, hindi ba? Mason, ano bang pinagsasasabi mo? Ako ang ina ng bata. Paano ko siya malalason? Ipinapakita ng ulat. Nakagabi, sa pagitan ng 11:00 ng gabi hanggang 1:00 ng umaga, nakainom ang bata ng kuhuang magian. At sa panahong yon, hindi lang si Ruby ang nagbabantay sa sanggol, nandito rin ako. Maaari akong tumestigo na. Si Ruby ay hindi nagpakain sa bata ng gamot na yon. Mason, malapit na tayong magpakasal. Paano mo nagawa na magpalipas ng buong gabi na kayong dalawa lang ng ibang babae? Niloloko mo ako. Ako ang ama ng bata. Kung ako ang nagbibigay ng alibi para kay Ruby, dapat paniwalaan ninyo ngayon. Nang gabing iyon, magkasama kami sa buong oras. Hindi siya nag-iwan sa aking paningin, kaya imposibleng siya ang pumatay. Ang tagapagmana ng mga Bennett ay nakikipagrelasyon pala sa nurse na nag-alaga sa pagbubuntis. Nandadaya sa harap mismo ng kanyang nobya. Mukhang walang moral ang pamilyang Bennett. Mason, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Ang reputasyon ng pamilyang Bennett, wala ka na bang pakialam? Lolo, si Mason ay nauto ng babaeng ito. Ganap siyang niloko nito. Kailangan ninyo kaming ipagtanggol ng sanggol. Pakiusap, gawan ninyo ng paraan. Mabuti, hindi lang ikaw ang nang-akit kay Mason, nangas ka pang lasunin ang nag-iisang dugo ng pamilyang Bennett. Ito ay isang kasuklam-suklam na krimen. Mga gwardiya, dalhin ninyo ang masamang babaeng ito at parusahan ng mabigat. Lolo, hindi niya ako inakit. Ako ang nanligaw sa kanya. Ako ang nahumaling sa kanya. At tiwala ko kay Ruby, hindi niya sasaktan ang sanggol. Ang prestihiyosong CEO ng Bennett & Co. ay talagang nagkakagulo ng ganito dahil lang sa isang mababang nurse para sa mga buntis sa harap ng lahat ng bisitang ito. Ang mawalan ng komposura ng ganito ay tunay na kahihiyan sa reputasyon ng pamilyang Bennett. Tama na, Mason. Alam kong sinusubukan mo lang siyang protektahan, kaya nga handa kang magsinungaling at magbigay ng peking testimonya para sa kanya. Kung ganoon, maaari ko para sa iyong reputasyon na huwag siyang parusahan ng husto. Pero kailangan pa rin siyang turuan ng leksyon. Katanggap-tanggap naman siguro iyon. Hindi ako nagsisinungaling. Magkasama kami buong gabi. Kaya wala siyang oras para maglagay ng lason. Bukod pa riyan, ang pagtrato ni Ruby sa sanggol ay kitang-kita ng lahat dito. Mahal na mahal niya ang sanggol. Hindi siya karapat-dapat na pagbintangan. Walang makakagalaw sa kanya ngayon. Walang galang na bata ka. Ikaw talaga ay isang kahihiyan. Peter, nandito na ang resulta ng DNA. Ang binata ay talagang tunay na anak ni Miss Carter. Napakaganda nito. Dadalhin ko ang ulat kay G. Bennett kaagad. Gaya nga ng inaasahan ko, ang hinihintay na lang natin ngayon ay ang ulat. Mason, kailangan ba talagang salungatin mo ako dahil lang sa babaeng ito? Sige, kung magsasalita ka pa ng isang salita para sa kanya, agad kong ipagkakait ang iyong karapatan sa mana. Tatay, hindi laruan ng mana. Paano mo lang basta-basta mababawi yan? Ang mga huling proseso ay hindi pa tapos. Hindi pa siya ang tagapagmana. May karapatan pa akong gawin yon. Hindi ko inakalang magkakaroon ng pagbabago tungkol sa mana. Mahal, dumating na ang ating pagkakataon. Basta't patuloy siyang magkakamali, ang posisyon ng tagapagmana ay siguradong mapupunta sa atin. Mr. Bennett, salamat sa pag-aalaga ng maayos sa akin. Pero, hindi mo naman kailangang galitin si Lolo dahil sa akin. Ang karapatan mo sa mana ay mahirap nang makuha. Isa lang akong yaya. Hindi ako karapat-dapat para gawin mo ito. Mason, humingi ka ng tawad kay Lolo ngayon din. Siguro naman may ibang paraan para mapatunayang inosente si Ruby. Ruby, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Mason, hindi ko sinasabing nagsisermon ako sa'yo, pero si Miss Ruby, napakabata pa niyang babae. Hindi pwedeng matulog ka lang sa kanya, tapos ayaw mong panagutan. Tama. Kasi naman, ikaw ang nagpumilit na isangkot siya sa gulo na ito. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Nawalan siya ng trabaho at nasira ang pangalan niya. Talagang kailangan mong panagutan siya. Tumahimik kayo. Huwag ninyong isiping hindi ko alam kung ano talaga ang binabalak ninyo. Hindi ba't dahil lang nagiging sakim na naman kayo sa posisyon ng tagapagmana? Dapat nga tanungin ninyo ang sarili ninyo kung may kakayahan ba kayo na pamahalaan ang korporasyon. Manang, hindi pwedeng magbintang ka ng ganyan. Sinasabi ko lang ang totoo. Eksakto, Manang. Sinusubukan lang naming magkaroon ng katarungan para sa binibini na iyon. Ano? Bakit ka galit na galit? Baka naman gusto mong maging tunay na gago ang anak mo. Tito, tita, pakiusap, huwag na ninyong palalain. Galit na si Lolo ngayon. Bukod pa riyan, ako ang kasintahan ni Mason. Ang dalawang matandang to, nawawala na ba sa sarili? Bakit bigla na lang silang nagsalita para sa walang kwentang babae na iyon? Kara,
Hindi kita sinisisi, pero kailangan mo talagang maging mas bukas ang isip. Ang mga lalaki, kahit gaano pa katanda, gusto nila ang bata at sariwa. Normal lang yan. Eksakto. Halimbawa si Ruby. Bata pa siya. Ang kinis ng balat niya parang kumikinang. Nakakagaan talaga ng loob. Kung tatanungin mo ako, si Mason ang talagang bagay kay Ruby. Sila ang pinakaakma. Kung ganon, dapat nga akong magpasalamat sa Tio at siya sa kanilang pagpapala. Kung ganon ang pagtingin ninyo, Tia, ibig sabihin ba gusto rin ni Tio ng mas bata? Anong lakas ng loob mong magsalita sa matatanda ng ganyan? Para lang naman ito sa pangmatagalang kaligayahan ni Mason. Sa tingin ko, tumatanda na kayong dalawa at nawawala na sa sarili. Magkasintahan na kami ni Mason nung bata pa. Ang mga pamilya namin ay pinagkasundo na kaming ikasal noong mga bata pa kami. Kami ni Mason ang tunay na para sa isa't isa. Ang kulit mo. Ako, Tio, Tia, may usapan tayo, di ba? Kung tutulungan ninyo akong mapakasalan si Mason, ibibigay ko sa inyo ang 30% ng shares. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo ngayon? Mga barya lang yung parte mo, hindi man lang sapat para sa amin. Sa ngayon ang gusto namin ay ang karapatan sa mana. Kapag sa amin na ang kumpanya, sino pa ang mag-aalala sa kaunting parte mo? Hintayin mo lang. Mason, huling-hiling ko na ito sa'yo. Aaminin mo ba ang pagkakamali mo o hindi? Mason, magpakumbaba ka na at humingi ng tawad kay lolo mo. Mason, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung magpapakabait ka at aaminin mong nagkamali ka at makikipag-engage kay Kara, sa'yo pa rin ang mana. Pero kung ipipilit mo na protektahan ang masamang babaeng ito, huwag mong sisihin kung ako'y maging malupit. Ang babae ko ay walang ginawang mali. Bakit ako aamin? Pinoprotektahan ko lang ang aking babae. Anong mali doon? Wala pang sino man ang tumayo at nagtanggol sa akin ng ganito katatag dati. Ano man ang kahihinatnan, mula ngayon, maghahanap ako ng paraan para makabawi kay G. Bennett. Hindi pwede ito. Kung magpapatuloy ito, hindi na ako makakapag-asawa sa pamilya Bennett. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tuluyan siyang mapatalsik. Lahat nakita mo ba yon? Ang pamilya Bennett, sila mismo ang klaseng tao na walang integridad na sumira sa kanilang salita. Pinili pa nga nila ang isang hamak kaysa sa akin, ang tunay na fiancé, at ginawa sa akin ang ganitong kalupitan. Kara, pakikalmahin mo lang. Ako na ang bahala dito at gagawan ko ng paraan. Kalmahin? Paano ako makakapagpakalma? Kapag mas kalmado pa ako, ang anak ko at ang kasunduan ay parehong mapupunta sa manlulupig ng tahanan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Bukod pa, ang kasal na ito ay hindi ko naman kinilala. Mason, huwag mong kalimutan, ako ang ina ng anak mo. Ngayon, sa harap ng anak natin, nagpapakita ka ng pagmamahal sa babae. Paano mo ginawa sa akin to? Paano mo ginawa sa anak ko to? Anong saklab? Miss Quinn, nagbigay nga siya ng anak sa Mr. Bennett na itinatapon ng ganito? Napakalupit ng ginawa ni Mr. Bennett. Kung ako ang tatanungin, kasalanan ng batang nani yan. Kung hindi niya ginayuma ang Mr. Bennett, Hindi ko inakit si G. Bennett. Hanggang ngayon, nangangahas ka pang magdahilan? Kung hindi dahil sa iyong pag-akit kay G. Bennett at pagwasak sa masayang pamilyang ito, hindi sana nagkaganito ang lahat. kung tatanungin mo ako, ang bata ang tunay na kawawa dito. Sa murang edad, mapupunta sa isang single-parent home. Mula ngayon, hindi na niya mararanasan ang saya ng isang buong pamilya. Mason, dahil wala kang puso, kukunin ko ang bata papuntang bahay ng pamilya ko ngayon din. Wala sa inyo ang makakakitang muli sa bata. Ibigay mo sa akin ang bata. Huwag mo nang isipin yan. Ako ang ama ng bata. Simula ngayon, ang ina ng bata ay si Ruby na lamang. Mason, sa harap ng lahat ng tao, gagawa ka ng isang kahiyahiyang bagay tulad ng pagtatangi sa kabit kaysa sa iyong asawa. Ginago mo ang pamilyang Bennett. May tao ba dyan? Bigyan ninyo ako ng panulat. Aalisin ko ang kanyang mana ngayon din. Tama ka dyan, Itay. Ang taong katulad niya na walang pakialam sa reputasyon ng pamilya, dapat palayasin sa pamilyang Bennett. Itay, wag naman! Narito na ang resulta ng DNA test. Tingnan ninyong mabuti mga kasama. Si Ruby Carter, ang tunay na ina ng sanggol. Anong sinabi mo? Itong babae, siya nga ba talaga ang ina ng aking apo sa tuhod? Mason, di ba nagsinungaling ka na sa iyong lolo noon pa? Ngayon naman, dahil sa kanya, gumawa ka pa ng peking DNA test. Kalokohan yan. Paano pwedeng maging ina ng magiging tagapagmana ng pamilya Bennett ang isang hamak na yaya? Akala mo ba't tanga kaming lahat? Tama po, Dad. Nabaliw na talaga si Mason. Halatang wala siyang respeto sa pamilya Bennett. Tumigil kayong lahat. Tingnan ninyong mabuti. Lahat. Sa report na ito, malinaw na nakasaad na.
Si Ruby ang tunay na ina ng sanggol. Sige, akala ko nagtitiwala ako sa'yo. Ginago mo pala ako. Guardia, ihatid siya pabalik sa pamilya Quinn at putulin ang lahat ng negosyo sa pamilya Quinn. Lolo, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Sobra lang talaga ang pagmamahal ko kay Mason. Mason, mahal na mahal kita. Patawarin mo na ako, please. Muntik mo nang mawala sa akin ang asawa at anak ko at humihingi ka pa ng kapatawaran. Dalhin niyo siya. Hindi, bitawan niyo ako. Hindi, Mason. Patawarin mo ako. Lolo, maawa ka sa pamilya Quinn. Kaya nga pala, ako nga talaga ang ina ng sanggol. Kaya pala ang sanggol ay ayaw lumapit sa iba kundi sa akin. Kaya ito ang hindi mapapatid na bigkis ng dugo. Maligayang bati. Tito, dito na natin tapusin ang palabas. Narito sa loob nito ang record ng lahat ng ebidensya laban sa ilegal na gawain mo at ni Kara. Ano ang sinabi mo? Anong illegal na gawain? Lolo, naimbestigahan ko na ang lahat. Upang makapag-asawa sa pamilyang Bennett, si Kara ay nangakong ibibigay ang 30% ng shares ng kumpanya kay Tito at Tita, at kahit noon pa man, si Tito ay nagsimula ng gamitin ang kanyang posisyon para nakawin ang mga lihim ng kumpanya para sa sariling pakinabang. Kayong mga walang hiya, ito ay napakalaking kasalanan. Mga gwardiya, dalhin ninyo ang 2 taksil na ito at ipadala sa Africa. Huwag na silang papayagang bumalik sa Americrest. Tatay, sandali lang akong nagkamali. Ayokong pumunta sa Africa. Nagkamali kami. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Tatay, patawarin mo ako. Dahil lahat ng bagay ay nahayag na ang lahat, si Ruby ay tunay ngang ang ina ng aking apo sa tuhod. Tungkol naman sa bata, nararapat lamang na siya ay kasama ng kanyang mga magulang kung kayong dalawa ay gustong magkasama, hayaan na. Salamat, Lolo. Si Ruby ay nagbigay sa aming pamilyang Bennett ng isang malusog na apo sa tuhod na isang malaking ambag. May tao ba dyan? Ilipat agad ang kalahati ng aking ari-arian sa kanya at ilipat din ang 10% ng shares ng kumpanya sa kanya. Ituring itong isang paghingi ng paumanhin mula sa akin. Sandali lang. Ilipat din ang Seaview Manors na nasa pangalan ko kay Ruby at ilabas din ang mga designer jewelry mula sa vault. Ituring itong formal na regalo para sa aking manugang. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na, mahal. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng mga nakatatanda. Sige. Salamat, Lolo. Salamat, Madam. Salamat, G. Bennett. G. Bennett pa rin ang tawag sa akin. Dapat honey na ang tawag mo sa akin ngayon. Honey.